mga bagay na hindi nasusukat sa kayamanan. Hindi sa dami ng pera, hindi sa kinang ng ginto. Minsan, ang pinakamahalagang yaman ay nakatago sa mga alaala, sa mga pangakong binitiwan at sa mga pusong natutong magmahal. Sa isang maliit na baro-barong, sa gitna ng mga guho at pagkawasak, isang simpleng kilos ng kabutihan ang nagbukas ng isang hindi inaasahang kwento. Kwento ng isang batang puno ng pangarap at isang matandang matagal nang iniwan ng panahon. Isang alkansya. Hindi lang barya ang laman, kundi mga aral, pagmamahal, at isang pamana na hinding-hindi mananakaw ng kahit sino. Ito ang kwento ni na Carlo at Mang Efren. Isang kwentong magpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi lang nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Madilim pa ang langit nang lumabas si Carlo mula sa kanilang maliit na barong-baro. Kahapon lang ay dumaan ang pinakamalakas sa bagyong tumama sa kanilang bayan sa loob ng maraming taon. Maraming bahay ang nasira, kabilang na ang ilang bubong at bakod sa barangay nila. Habang naglalakad siya sa makalat na daan, napansin niyang halos lahat ng kapitbahay nila ay nagsimula na mag-ayos ng kani-kanilang tahanan. Maliban kay Mang Efren, ang matanda ay tahimik na nakaupo sa kanyang beranda at nakatanaw sa bakod na halos bumagsak na. Ilang araw na ang lumipas pero tila wala pa ring balak itong ayusin. Napakunot noo si Carlo. Kilala niya si Mang Efren bilang isang tahimik na matanda na bihirang lumabas o makihalubilo sa iba. Pero hindi niya lubos maisip kung bakit hindi man lang ito kumilos para ayusin ang sira sa bahay nito. Kinabukasan, bumalik siya dala ang ilang gamit pangkumpune. Kumatok siya sa lumang pinto ng bahay ni Mang Efren. Ilang saglit lang ay bumukas ito at bumungad ang matanda. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Mang Efren. Ngumiti si Carlo at itinuro ang bakod. Napansin ko pong sira yung bakod niyo, Mang Efren. Sayang naman kung pababayaan niyo lang. Kaya naisipan kong ayusin. Napataas ang kilay na matanda. Wala akong pambayad. Hindi ko naman po hinihingi yun eh, sagot ni Carlo. Gusto ko lang pong tumulong. Tinitigan siya ng matanda na halatang nagdududa. Bakit mo naman gagawin yun? Napakamot si Carlo sa batok. Kasi po, ewan ko, parang ang lungkot nyo sa bahay nyo. Tapos yung bakod nyo, ganyan pa rin. Sayang naman po kung pababayaan nyo lang. Napatingin si Mang Efren sa bata. Kita sa mukha nito ang lungkot. Ngunit imbes sa sumagot, padabog nitong isinara ang pinto. Pero hindi umalis si Carlo. Sa halip, sinimulan niyang ayusin ang bakod kahit hindi siya pinansin na matanda. Kahit tirik ang araw ay hindi siya tumigil. Hindi naman siya humihingi ng kapalit eh. Masaya na siyang maayos ang bahay ni Mang Efren. Hindi na mabilang ni Carlo kung ilang araw siyang nagpunta sa bahay ni Mang Efren para ayusin ang bakod. Patigil-tigil kasi siya dahil namamasukan ni siyang kargador sa may palengke para may maipangkain siya. Sa una, hindi siya kinakausap na matanda. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang palaging nakaupo si Mang Efren sa kanyang beranda at pinapanood siya. Isang hapon, habang nagpupukpok siya ng kahoy, nagtanong ang matanda. Ano bang nakukuha mo na sa ginagawa mo? Ngumiti si Carlo habang hindi tumitigil sa pagpukpok. Masaya po, napailing sa Mang Efren. Masaya? Nagtatrabaho ka ng libre, tapos masaya ka? Opo, kesa naman po wala akong ginagawa. Kung tutulong ka ng libre, bakit hindi sa ibang bahay? Sumeryoso ang mukha ni Carlo.
Kasi po, kayo lang ang hindi pa nag-aayos ng bahay nyo. Parang wala kayong balak. Hindi po ba kayo nahihirapan? Hindi sumagot si Mang Efren, pero imbes na iwan nito ang bata, nananatili siyang nakaupo habang pinapanood si Carlo. Isang linggo ang nakalipas ang matapos ang bakod at ilan pang sila sa bahay ni Mang Efren, pero sa halip na huminto ay patuloy pa rin bumibisita si Carlo kay Mang Efren. Isang araw, dumaan siya na may dalang tinapay. Kumatok siya sa bahay ng matanda at ngumiti. Mang Efren, nagdala po ako ng tinapay. Kumain na po ba kayo? Napatingin ang matanda sa kanya. Bakit mo ko dinadalhan yan? Wala lang po. Napansin ko kasi, hindi ko po kayo nakikitang lumalabas para bumili ng pagkain. Hindi agad kinuha ni Mang Efren ang tinapay, pero sa huli, inabot niya ito at tinignan sandali. Hindi siya nagsalita, pero hindi niya isinara agad ang pinto at tinanguan lang niya si Carlo. Sa araw-araw na pagbisita ni Carlo, unti-unting lumuwag ang loob ni Mang Efren. Hindi man siya pala kausap, napansin ni Carlo na hindi na ito kasing sungit gaya ng dati. Isang hapon, naupo si Carlo sa may beranda. Pinagmamasdan ang paligid habang pinapahiran ng langis ang mga lumang pako na ginamit niya. Mang Efren, wala po ba kayong kasama rito? Tanong niya. Tahimik lang ang matanda. Halos isang minuto bago ito sumagot. Wala na. Naging seryoso ang mukha ni Carlo. Pasensya na po kung naitanong ko. Umiling si Mang Efren. Matagal na naman yun. Pamilya niyo po? Napatigil si Mang Efren. Tumingin ito sa malayo na para bang malalim ang iniisip. May asawa na ako noon, pero matagal na siyang wala. Hindi alam ni Carlo kung paano sasagot. Hindi niya inaasahang ganito kabigat ang sagot ng matanda. May anak din ako, dagdag ni Mang Efren. Pero mas nauna siyang nawala kaysa sa asawa ko. Naging tahimik ang dalawa. Marahang tumango si Carlo. Kaya po siguro, parang ang lungkot ang bahay niyo. Napangiti ng bahagya si Mang Efren pero may lungkot pa rin sa mata. Matagal na ako nagretiro bilang guro. Dati, marami akong estudyante na itinuturing kong anak, kaya hindi ko pansin ang malungkot na buhay. Pero ngayon, wala na. Tahimik na lang. Napatingin si Carlo sa matanda. Noon lang niya napansin kung gaano ito kalungkot. Mang Efren, biglang sabi ni Carlo. Ituring niyo na lang po akong apo niyo. Napating sa kanya ang matanda. Anong sinabi mo? Ngumiti si Carlo. Kung wala po kayong kasama, ituring niyo na lang po akong apo. Para po hindi kayo nag-iisa. Napatulala si Mang Efren. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita, pero makikita sa mata niya ang unti-unting pagbabago. Kakaiba kang bata ka. Bulong niya. Ano po? Okay lang po ha. Wala na rin po kasi akong lolo eh. Natatawang tanong ni Carlo. Napailing ang matanda habang sinusubukan ikubli ang ngiti sa kanyang labi. Mula noon, hindi na naging tahimik ang bahay ni Mang Efren dahil laging andyan si Carlo para samahan at kwentuhan siya. Naging parte na ng araw-araw na buhay ni Carlo ang pagpunta sa bahay ni Mang Efren. Minsan, siya na mismo ang nagdadala ng ulam. Minsan naman, nagkakwentuhan sila tungkol sa mga estudyanteng tinuruan ng matanda. Isang umaga, dumating si Carlo sa bahay ni Mang Efren. Sinalubong siya ni Mang Efren na may nakahandang mainit na gatas. Bakit po parang ang saya niyo ngayon? Tanong ni Carlo. Napangiti ang matanda. Wala lang. Naalala ko lang na minsan
May batang matigas ang ulo na bigla na lang dumating dito at nakialam sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya umaalis. Natawa si Carlo. Kung iniwan ko po kayo noon, di malamang sira pa rin yung bakod nyo. Tumawa si Mang Efren. Siguro nga. At sa napakaraming taon, naramdaman ni Mang Efren na hindi na siya muling mag-isa. Nang pumasok si Carlo sa bahay, napansin niya ang isang lumang estante sa sulok. Maraming libro na makakapal, may mga nakalabas pang sulat kamay sa ilang pahina. Kinuha niya ang isa at pinuklat. Halatang luma na, pero maayos pa rin. Napuno ng paghanga ang kanyang muka habang pinagmamasdan ang mga salita. Mahilig ka bang magbasa? Tanong ni Mang Efren na noon pala'y nakamasid sa kanya. Napakamot si Carlos sa batok. Gusto ko pang matuto, kaso hindi po ako marunong. Natahimik ang matanda. Anong ibig mo sabihin? Tumingin si Carlos sa kanya. Hindi po ako nakapag-aral. Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Efren. Bakit? Huminga ng malalim si Carlo. Lasinggero po si tatay. Si nanay naman, sugal lang ang iniintindi. Ayaw nila akong pag-aralin. Kaya sa halip na mag-aral, nagtrabaho na lang ako para may makain. Nang marinig ito ni Mang Efren, nananatili siyang tahimik. Alam niyang hindi madali para kay Carlo ang lumaki sa ganitong sitwasyon. Biglang ngumiti si Carlo. Pero, kung okay lang po sa inyo, baka pwede niyo akong turuang magbasa at magsulat? Napatitig si Mang Efren sa bata. Sa tagal ng panahon, hindi niya inaasahang may lalapit pa sa kanya para humingi ng ganitong klase ng tulong. Sa halip na sumagot, kinuha niya ang isa sa mga libro at binuksan ito. Sige, simulan natin ngayon. Mula noon, araw-araw nang pumupunta si Carlo kay Mang Efren, hindi lang para tumulong, kundi para rin matuto. Matyaga siyang tinuruan ng matanda, mula sa pagsulat ng kanyang pangalan hanggang sa pagbabasa ng malalim na salita. Napapangiti si Mang Efren, naramdaman niyang may saysay muli ang kanyang buhay. Mang Efren, pwede ko na po kayong tawagin tatay? Biglang tanong ni Carlo. Isang araw habang nagsusulat siya sa lumang papel. Napigilan ang matanda. Bakit mo naman gustong gawin yun? Kasi po, parang kayo na yung tumayong tatay ko. Sagot ni Carlo habang nakangiti. Hindi agad sumagot si Mang Efren. Marahan niyang tinignan ang bata. Ngumiti siya, tsaka ginulo ang buhok ni Carlo. Bahala ka. At mula noon, naging Tati Efren na siya kay Carlo. Ilang araw pagkatapos, dumating si Carlo na may hawak na maliit na sobre. Kagat-labi siyang tumayo sa harap ng matanda bago iniabot ito. Ano to? Tanong ni Tati Efren. Basahin niyo po. Nakangiting sagot ni Carlo. Dahan-dahang binuksan ni Tati Efren ang sobre. Sa loob ay may isang pirasong papel na may sulat kamay ni Carlo. Salamat po sa pagtuturo sa akin, Tati Efren. Dahil sa inyo, natutunan kong mangarap. Kayo po ang pinakaunang naniwala sa akin. Unti-unting lumambot ang puso na matanda habang binabasa ang sulat. Mula sa pagkakaroon ng isang tahimik at malungkot na buhay, bigla siyang nagkaroon ng isang anak o apo na naging isang dahilan para ngumiti muli. Ngunit nang tignan siya ni Carlo, napansin niyang namumutla ang matanda. Tatay Efren, okay lang po ba kayo? Bahagyang umubo ang matanda. Wala ito, anak. Matanda na lang talaga ako. Pero hindi kumbinsido si Carlo. Dapat po nagpapahinga kayo. Gusto niyo po bang ipatingin kayo sa doktor? Umiling si Tati Efren.
Wag na. Hindi naman seryoso. Hindi na pinilit ni Carlo ang matanda pero ramdam niyang may bumabagabag dito. Ginulo ulit ni Tatay Efren ang buhok niya bago ngumiti. Salamat anak. Nang dumating ang oras ng pag-alis si Carlo, tinapik siya ni Tatay Efren sa balikat. Alagaan mo sarili mo anak. Sabi ng matanda na may makahulugang titig. Tumawa lang si Carlo. Opo, Tati Efren. Sa susunod na araw po ulit. At tumakbo siya at palayo. Hindi man lang napansin na makahulugang salita na binitawan ng matanda dahil na rin sa kanyang musmos at walang kamwang-mwang na edad. Para sa kanya, isa lang yung normal na araw. Hindi niya alam na yun na pala ang huling pagkakataon na makikita niya ang matanda ng buhay. Lumipas ang ilang araw bago muling nakadalaw si Carlo. Habang papalapit siya sa bahay ni Tatay Efren, napansin niyang may nakaset up na tolda sa harapan. May mga taong nagdadatingan, karamihan ay nakasuot ng puti at may lungkot sa muka. Napakunot ang noon niya. Bumilis ang kanyang hakbang at nang tuluyan niyang marating ang harapan ng bahay, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Carlo? Po? Wala na si Tatay Efren. Halos hindi niya narinig ang sumunod na mga salita. Para bang huminto ang paligid. Bumagal ang oras at ang tanging natira ay ang sakit sa kanyang puso. Hindi niya napigilang mapaupo sa sahig habang pinagmamasdan ang maliit na kabaong na nakapwesto sa loob ng bahay. Ang matandang tinuri niyang ama, ang taong unang naniwala sa kanya, ang nagturo sa kanyang bumasa at sumulat, ay wala na. Habang umiiyak siya, lumapit ang matandang babae at iniabot sa kanya ang isang maliit na alkansya. Nakita ito sa kwarto niya. Para raw sa'yo, na maalam siyang masaya, Totoy. Lagi ko yung nakikita si Efren na malungkot, pero simula nang binibisita mo siya, ay parang nabuhayan siya. Namatay siyang payapa. Dala na rin ng katandaan. Nanginginig ang kamay ni Carlo habang tinanggap ang alkansya. Nang buksan niya ito, nakita niyang may laman itong pera. Galing sa pensyon ni Tatay Efren mo yan. Pati na rin siguro sa ipon niya. Kasama nito ay may isang sulat. Lalong napahigpi si Carlo habang dahan-dahang niyang binubuksan ito. Sa kabila ng kanyang lumuluhang mata, binasa niya ang huling mensahe ni Tatay Efren. Mahal kong Carlo, salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Akala ko mamamatay akong nag-iisa, pero binigyan mo ko ng rason para mabuhay ulit. Binigyan mo ko ng isang anak, ng isang apo, ng isang dahilan para ngumiti araw-araw. Alam kong hindi madali ang buhay mo, kaya iniwan ko sa iyo ang natitira kong ipon. Hindi ito kalakihan, pero sana makatulong ito para sa pangarap mo. Gamitin mo ito para makapag-aral ka. Gamitin mo ito para matupad mo ang mga pangarap mo. Para kahit papaano ay matulungan kitang mabawasan ang pasarin sa buhay mo. Dahil hindi mo kailangang pagdaanan yan dahil bata ka pa. Masaya ako at dahil yun sa'yo, Carlo. Ikaw ang magandang regalo ng Diyos sa akin. Marahil ay ipinadala ka ng asawa at ng anak ko para hindi ako maging malungkot sa buhay bago ako mamayapa. Salamat anak. Paalam. Muling bumagsak ang luha ni Carlo. Salamat, Tatay Efren. Salamat po. Hindi kita makikalimutan. Bulong niya sa hangin. Sa kabila ng sakit, may isang bagay siyang natutunan mula kay Tatay Efren. Ang kaalaman na isang kayamanang hindi mananakaw ni numan.
At ito ang pinakamahalagang bagay na iniwas sa kanya ng taong tinuring niyang tunay na ama. At sa araw na iyon, nangako si Carlos sa kanyang sarili na hindi niya sasayangin ang regalong iniwan ni Tatay Efren. Ang regalo ng pag-asa at muling pag-abot sa mga pangarap. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!